in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon. Karong hapon na dako kayo akong pasalamat nga kita na dinhi for our Ascenso Usami Sustainable Livestock Assistance and Financial Assistance Program. Karong hapon na kompleto ang atong organization. We have with us this afternoon the chairman of the City Anti-Drug Abuse Council, our Honorable Mayor, Mayor Indy Henry F. Mominal Jr. Mayor, may hapon. Then we also have ang atong tinubyanan sa City Council, Vice Mayor Simplicia Bedeneri, may hapon tayo. Ang atong majority floor leader, Attorney Mars Tapayan. Kapag niya na si Konsihal Junjun Sakin. Beside him is Konsihal Sunny Mominal. Then also kapag niya na si Konsihal Archie Romero. Then we have Konsihal Dinky Suizo. Then na si Attorney Konsihal Daniel Lau. SK Federated Chair, we have Cons. Janvel Duelungsod. And pinaka-last but not the least dito masay, Konsihal Kakapin. Dinipika side, we have Konsihal Norley Cipres. Then we have Konsihal Cecil Ko. Uban nato karong hapuna ana ang atong OIC Chief of Police, Police Major Dennis Tan. Then we also have our DILG officer, Mr. Angel Bedra. Okay? Ang nagdala sa mga baktin o sa mga manok para ihatag ninyo karong hapuna. Dili tanan, mind you, dili tanan tao makadalang baktin ha. Pipilara. Pipilara po lang kadalang manok bak. All those who are here na nagini, magdawat po sa financial assistance later on. Salamat. Tapos sila ang atong city officials, mauni sila ang nagpasiugda para na maabot din sa ato. Okay? Then we have Dr. Evelyn Sunico, our city vet. Then atong city health officer, si Dr. Florilyn Erosinov. And last but not the least, this side, pinakagwapo, Konsehal, our ABC Vice President, Konsehal
Enforcement Agency, provincial team, na silang Agent Liwanag, ba? Na si Agent Marjorie, and si Agent Jesseline. Okay? Naapon ang atong mga barangay captain sa napunong ka barangay, batch 4 and batch 5. Palihog ko, sa pagtawag na ko sa pangalan sa inyong barangay, palihog og tindog, together with your barangay captain and with your PWOODs. Barangay Kapukot C, headed by Kapitan Panaldo. PWOOD sa Kapukot C. Hello, PWOOD. Okay, there you go, thank you. Barangay Gala, sa barangay captain, ang mga PWOODs, Hello, Tindog. Okay, thank you. Then we have Butukan Job. Asa Butukan Job? Okay. Barangay captain, kadulong pa si Kapitan Neri. Thank you. Then Barangay Di Maluna with Barangay Captain Linsa. Okay, dagan-dagan Di Maluna. Then Barangay Pantaon. Barangay Pantaon, asa to? Okay. Thank you. With Barangay Captain Lahay-Lahay. Batch 5, we have Barangay Bagakay, headed by Cap Romero. Aliog Tito. Thank you. Then we have Barangay Bumbong. Asa Barangay Bumbong? Okay, nanasingkap Bato. Wapamawag. Okay, Barangay Cavite. Okay, Barangay Cavite with Kapitan. Then Barangay Pulot. Okay, with Barangay Captain Pactol. Then Barangay Tabit. Barangay Tabit. Si Board Pilas, Nana. And Barangay Lindapan. Where's Barangay Lindapan? Okay. Together with the SK, representative of the barangay. Okay? Nagaging salamat. Please settle down. Sige. Then we also have this afternoon with us our DSWD personnel together with their team leader, Ma'am Jeneline Miguela. Mayong hapon. Okay. Karong hapon na. No, naata dinhi kay this is now our 6th ikaunong na ito nga livestock assistance program. No? Kung may kang ikaunong, sa una nang hatag na ta sa atong mga livestock. Katong ipanghatag sa primerong hugna sa mga niaging tuig, ang ilang mga manok, ang ilang mga baktin, ang ilang mga kanding nanganak na. Apo na ni sa ilang ipanghatag na ito kaniadto. Ang syudad walang magpalit o bago ng mga kahayupan. Apan ang mga anak sa mga hayop nga gihatag kaninyo gikan na ni siya dito sa niaging mga anya, mga niaging tuig. Muna na kini nga programa dinuyugan sa guidance sa atong halangdon na mayor, nagpadayon gyud siya. Nganuman, wala may kasuksyon, nagsige naman ta og hatag. No? Pasalamat kayo kaog dako nga ang atong mga PWOODs kamo nagmatinog yun o uli sa among gipangayo ninyo nga hayop. Di man may mangayo o pulo ka baktin. Later on, i-discuss na ni Dr. Sumiko ang guidelines o pananglitan mga anak ang inyong baboy o inyong anayo o napulo ka mo. Ang among pangayo na usara gyud ka mo. Mauna na sa napilian, naripahan na makadawat sa mga hayop, palihog ko, take care of your livestock. Ampingin ninyo ang manok, ampingin ninyo ang kanding o ang baktin na madawat ninyo. Mauna ang programa na ito, mauna na naatan ninyo. No? Daghang salamat, batch 4 and batch 5. Batch 5, asa batch 5? Batch 5. Okay? Later on, ang batch 5, ato na po ni siya i-apply for drug-free certification. Puhod, o kaluyan ka sa Ginoo, magkapasap na, then ang atong drug-cleared barangay sa Dakbayan sa Osamis, from 23, madugangan o 5, mahimo na dayon na siya na 28 ka barangay. And our target is mag-drug-cleared, mag-drug-free kita. We will be certified by the Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing. Atong target nga
will be declared as a drug-free city. Ako nang tinuhaon. But again, dili na siya mahimo o kining mga tao, kining atong mga opisyales sa atubangan ba maglihok. Importante kayo na magtinabangay ta. Kitang tanan, magtinabangay ta. Maulan na siya, maayong hapon o daghang kaayong salamat. Good afternoon, everyone. English to. It's so wonderful to see you all here in Mini Gymnasium, Barangay Kinuman Norte. It is my pleasure to welcome everyone in Ascenso Ozamis Sustainable Livelihood Assistance and Financial Assistance Program, an aftercare program to PWOS. So today, we would like to extend a special welcome sa atong halandong Mayor, Mayor Indy Wamina, who will give us a special message later on, together with our City Council, headed by our City Vice Mayor, Simplicia Bebineri. Well, we are excited and happy this afternoon ato po i-welcome atong guest, ang taga City Veterinarian Office, headed by Dr. Evelyn Sonico, from the Department of Social Welfare and Development, headed by the DSWD Ozamis Team Leader, Ma'am Jenaline Miguela, our DILG Officer, Sir Edgel Vedra, our Philippine National Police, headed by Police Major Dennis Tano, and our Provincial PIDEA, represented by Agent Liwanag Sandaan. Para sa mga pivots nga naa karon, kamusta na mo? Kamusta na? Mas nindot na ba nga itong kinabuhi karon nga wala na'y droga? If so, then ania ta karon nga angay nato isilibrar kay karong adlaw isa sa aftercare program sa gobyerno ang ihatag kaninyo. Kamu nga mga pivots nga nagbago na. Nagbago na ba ta? Sige, kamu mga pivots, mga biktima lamang sa droga, di ba? Pero tungod kay gidawat ninyo nga nigamit mo sa una ug nagbago, kamo na ang ginatawag nga mga recoveries, no? So I would like to express our gratitude kay anak sa inyong pagbago, ni-cooperate o nitabang mo sa pagpugong aning droga sa atong syudad. Or in one way or another, fight against drugs. Ika nga, kung sa ganikwan sa DILG, ikaw ang bida. Buhay, ingatan, droga, ayawan. Ayawan. Tama ba? Ayawan. I hope ipadayon ninyo ang pagbago para sa inyong kaugalingon, sa inyong tagsa-tagsa ng mga pamilya o sa atong lugar, uban sa nagdalahi-lahing mga ahensya sa gobyerno. And with that, inspires the ways that we can make our city a peaceful and better place. Thank you once again to everyone here, and let's celebrate and be thankful upon receiving these blessings. Our City Mayor, Attorney Henry F. Wamina Jr., our City Vice Mayor, Vice Mayor Bebineri, our City Councilor, our representative from other agencies, the JSWD, the PIDEA, PNP, and also the City Health Office. And most of all, our barangay chairman who are here. Unong ka-barangay na magdawat karon sa ato ang Sustainable Livelihood Assistance Program. And then also our host for today's activity, the barangay chairman of Kinuman Norte, Honorable June Ignacio. Isa sa
priority program and successful program sa ato ang kagabuhanan nga gipanguluhan sa atong City Mayor Honorable Henry Romenal Jr. o ato ang Vice Mayor Bebineri o ato ang konsehal mooning Sustainable Livestock Livelihood Assistance Program. Diin mauna ni ika-6th batch sa ato ang programa. So makaingon ta nga successful because tungod ni sa inyong no? It's a two-way program na to. Sa mua ihatag, kami manghatag sa inyong ang pag-atiman. Tungod sa inyong ang honesty, no? Sa panahon nga, ihatag din namo ang ato ang baktin o mga manok. Sa panahon nga naa sa inyong kamot, sa panahon nga mga anak, mangitlog nga ang mga manok o ang baboy, mga anak na, wala din po magpuli mo ato sa opisina na i-report sa amo ang office na naanay available na baktin na puhaon sa inyong mga representative ng barangay. So, ang akong pasalamat sa ato ang mga barangay chairman, sa ato ang mga beneficiaries na nagmatinuod sa pag-atiman sa mga hayop nga amo ang ipanghatag sa inyong kung sa may objective sa ato ang programa, no? Kaning Sustainable Livelihood Assistance Program. So, ang objective ani is number 1 is food security program. So, makaingon ka nga kining mga manok o baboy na among ihatag sa inyo magamit ninyo sa panahon na mangitlog o padaghan na inyong manok, pwede man ninyo, no, as food security, pwede ninyo ipakaon sa inyong mga anak. O sa mga baboy, no, panalitan na ay birthday, na ay mga tuition fees na inyong bayaran, so pwede ka inyong magamit. Pero sa among ihatag sa inyo, padakasan ninyo, paanakasan ninyo, paitugasan ninyo, para yun, masustainable na ito ang program. No? Dayon, isa po na ito ang objective ani is para ma-inculcate sa atong mind o sa inyong mga kabataan ang agrikultura. Di ba? So karon na panahon, murag, nalita na ito ang agriculture. So, dili ta, balik ta, magtanong, mag-atiman ng hayop para sa additional income sa tuwang pamilya. O kini nga programa, tukpa yun kaayo, no? Tukpa kaayo sa 5 M's sa ato ang probinsya, no? Misawisnon, ang Poyo, Malinawon, Malabuon, o Malipayon. So, kung naataani mga livelihood assistance, livestock assistance nga ato sa ato ang kabarangayan. So, tukma gid kaayo sa ato ang panginabuhi. And then, sa ato ang responsibility, diri sa ato ang mga beneficiaries, no? Ang inyong responsibility is ang pag-atiman sa ato ang hayupan, no? Atimanan ninyo kay naaman bisan pag ingon o walay kami monitoring man gyud mi sa inyong barangay. So kadto mga beneficiaries ani nga program nato kinahanglan atimanon gyud ninyo ang mga hayop nga among hatag sa inyo kay dito man mi musangko sa inyong mga
opisina nga muhatag og isa ka vaccine, and then sa manok karong ihatag karong adlaw duha ka buok, so muhatag pud mo og duha ka manok. So mao nay ato ang programa sa ato ang kagamhanan na successful because tungod sa inyoha, no? Tungod sa inyong pag-atiman, no? Kay kung dili po ninyo atimanon, so maputol po na itong programa. So, nag-rely yun ang ato ang programa diha sa inyong mga kamot. So, karong kahabonon, manghinaot din nga kini programa ka mas successful pa tungod kay naamo kaaliman sa ato ang mga panghayokan. Daghang salamat. Biggest round of applause for our Honorable City Mayor, the young and dynamic Attorney Henry Fuentes Walinao Jr. Thank you, Ma'am Brother Texon. Mayang hapon sa tanan. Paglingkod lang. No, unang-una ako ang pagtahon sa ato ang mga kauban sa gobyerno. No, dili na lang ako sila tagsa-tagsaon. Pero ato ang mga aptikon na City Council, ato ang pagpakan. Kung ang mga partner agencies nato sa national government, sa PNP, sa DILG, CSWD, and PIDEA, sa pakpakan, mga kauban nako sa City Hall, mga department heads and employees of the Osamis LGU, pakpakan po natin sila, mga barangay captain and officials, na mo'y nagkuyog yun ninyo at gatod sa inyo karon, and ang ato ang mga special guests, ang ato ang mga kaigsuunan nga ato ang inila as persons who use drugs, nga ato ang masulti. Kamo no, ang ako ang explain unya, kamo pod pwede magsilbi isip ang nawong sa Osamis City karon. Ako ang mga pivots nga special guests, papaki ang inyong kaugalingon. Sa una, basta mo ingon o Osamis City, di ba, ang pag-ila sa katawhan, dili lang diri apil na sa uban lugar, tapat nato nga mga munisipyo, syudad, ug diri sa region, ang ilahag yung mahinumduman, mahuna-hunaan dayon is, uy, dira gagikan ang droga, dira naghag adik ug mga pusher. Tinuod dili. Pero buyag-buyag karon, kasuroy ta sa mga silingan nato nga lugar, makasuroy ta diri sa Region 10 sa Northern Mindanao, no? Labaw na itong gikan mi dito sa Camiguin nga nabalitaan sa mga atleta nga naa dito kay dito man gihold ang ato ang regional meet nga ang mga gold medalist nato gikan sa Miss gikan sa Osamis makadawat og tag 50,000. Ang ilahan ang iingon karon basta Osamis, no, sana all na daw. Kay basta sa Osamis, kung kailangan ka magpa-hospital, libre naman ang pagpatambal sa inyo ha. Sa Osamis, paggawas sa hospital, kung naapay giresita, no, dili na pud mo magproblema aha ipalit og tambal. Inyong mga kapitan dili na magproblema aha mukuot og paghatag sa inyo palit og tambal kay sagot naman pud gihapon sa LGU. Atuna na tay mga scholars, halos kompleto na ang ato ang mga barangay with function hall and multipurpose gym, ang ato ang mga kadalanan, ang ipangpangayo sa inyo ang mga kapitanis, sa una, mga city roads, mga barangay roads, karon mga purok roads na halos ang mga request. Kaya nadalanan naman tanan. Buyag-buyag no, sa pagsugod sa asenso o sa amin sa administration nilang Vice Mayor Bibi at nilang Kong Ando atong 2019 ug sa pagpangusog pod ni Kong Henry katong panahon na congressman pa siya, Kong Henry nga karon ang ato ng governor, naghinay
imahe sa usamis. Nga sa una giila nga mo'y source o mo'y gikanan sa droga, karon na anay paghanga, na anay no ka silos ang uban syudad, lugar sa atuang syudad karon. Atong pakpakan kay so kung ingon ko na kamo, pwede kayo magsilbi as ang nawong sa atuang syudad. Tungod ni kay sama sa usamis nga sa una giila nga mao og reputasyon tungod sa droga ug karon nagbag-o na nga giila isip usa ka progresibo ug asensado na nga syudad. Kamo pod isip ato ang mga pivots no nga sa una kamo mo'y nabiktima sa droga, pwede na pod kaayo mo maila karon sama sa ato ang syudad nga mga progresibo o asensonado na katawhan diri sa inyong mga barangay. Muna ang amo ang pangandoy para sa inyo mga pivots. Mao kana naagyud tay aftercare program para sa inyo nga dili lang sa livelihood and livestock assistance. Kay sa giingon ni Sir Paul o ni Dr. Evelyn, kaning ato ang livestock, pipila raman kay buyag-buyag no, kaning ato ang livestock sustainable livelihood program, no, self-sustaining napadayon ni nato nga wala ta nagpalit og bag-o nga mga hayop, wala ta ing palit og manok, wala ta ing dugag og mga baktin, kaning ipahatag sa inyo karon mo ni ang mga anak adtong gipanghatag sa mga pivots po nato gikan sa batch 1, batch 2, batch 3 o munang gitawag ni natong sustainable livelihood kay nagpadayon ni nga programaha sa pamaagi lamang sa pagpanikamot sa mga beneficiaries niini. So kamo nga makadawat aning mga hayop nato karon no, nasa inyo pong kamot kung mapadayon ba ni or dili. Kay kung dili ninyo mapaanakan ang inyong mga bakti ninyo manok, unsa may mahatag pa nato sa sunod nga beneficiaries, di ba? No. And dili po nato makita nga unsa mo ka pwede kaayo makatabang sa katilingban. Nga sa inyong pagpaningkamot, no, dili lang inyong kaugalingon ang inyong matabangan, apil na po ang inyong ang atuang mga kaiksuunan, gagaminahanglan po tabang. No. O katong mga dili makadawat sa mga baktin o mga manok ay mo kabalaka. No? Kay sa giingon na ni Sir Paul, kamo tanan diri mga batch 4, apil sa batch 4, apil sa batch 5 sa ato ang CADAC, ato ang community-based drug rehabilitation program, makadawat man og financial assistance sa kantidad na 3,000 pesos. Kasabot pa mo ngano kaninga ayuda gihatag sa inyo Kasabot pa mo ngano ang inyong asenso administration hilig kaayo manghatag og kwarta sa katawhan labaw na adtong mga sektor sa syudad sa probinsya nga nanginahanglan yun.